Magandang araw mga kaibigan. As usual, ang ating dark chocolate. Sarap. Ito pa lang po kayo mag-contact. Lalo na sa mga parehas kong senior citizens. Kailangan natin ang dark chocolate. Okay, gusto kong magpasalamat sa mga nag-subscribe sa aking kaibigan. Olivia Canoy Balandang Mix Vlog. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, personal pabor ko na lang ito. Paki-click ang link ng Olivia Canoy Balandang Mix Vlog sa description ng video kong ito para makasubscribe kayo. Asawa siya ng isang retired na sundalo na nakasama ko ng matagal na panahon dito sa Mindanao noong nasa active service pa kami. Okay, pag-usapan natin ngayon itong si ex-senator Leila de Lima na baka ngayon na napalaya na kasi binigyan ng korte na pwede siyang magpiyansa. Okay, sinimulan na niya ang kanyang misyon. Kasi as predicted by Maharlika, palalabasin si de Lima. Sabi niya, that was 2 days ago, ito nangyari na. So, pakinggan natin sandali ang kanyang press conference kaagad. At dito nyo makikita na ang target niya, sisirain niya ang mga Duterte. Okay. After 6 years, Yan siya. 8 months, 21 days. And this is my 2,454th day. So I'm released after 2,454 days. Hindi ko talaga ma-describe ang feeling na nangyari na yung pinakahihintay ko. But with your permission, I think some of you would want to ask questions later. But with your permission, meron po akong babasahin muna statement. Can I do that? Though it took too long, I never lost faith that my inevitable freedom will come. Alam niyo lahat kung gaano tayo katagal naghintay ng nagtiis, na may pananalig ng katotohanan at totoong hustisya ay magtatagumpay. But the counting of the years, the months, days, hours... Suma total, ang sinasabi niya, biktima siya ng inhustisya ni PRRD. Kahapon, nung pinagkakaguluhan na siya ng media after yung announcement ng judge, narinig ko, sabi niya, I am a victim of injustice. Yun na. So, tama yung kay Maharlika. Diyan ako mag-focus ng aking discussion mamaya. Yung rason bakit ginawan nila ng paraan para makalabas siya. Kasi orchestrated yan according to the puting ahas of Maharlika. Ito, I don't know, naisip ko parang na-inspire ako na gumawa ng kanta. Ito, may kinumpos akong kanta para kay de Lima. Kay dami ng winasak na tahanan, kay dami ng inang pinaluha, kay dami ng nasirang kabataan, o Leila, layuan mo kami. Malinis ba ang buhay mo? Kumusta ang konsensya mo? Pagkat ang alam ko, ikaw ay narko-politiko. Huwag sanang mangyari, masira mo ang mga Duterte. Pagkat si Jahas ay nandyan lang sa tabi-tabi. Kay dami ng winasak na tahanan, kay dami ng
inang pinaluha, kay dami ng nasirang kabataan. O Layla, layuan mo kami. Hindi pwedeng sabihin na ikaw ay biktima rin, pagkat ang katotohanan, marami kang ginawang kalokohan. Ngunit kung ikaw maabsuelto sa hukuman ng isang tao, dapat alalahanin mo, mata ng Diyos nakatutok sa iyo. Kay dami ng winasak na tahanan, kay dami ng inang pinaluha, kay dami ng nasirang kabataan. O Layla, layuan mo kami. Wow. Okay? So, unang tanong. Inosente ba si ex-senator Leila de Lima? Na kagaya ng sinasabi niya, biktima lang daw siya ng inostisya. Ako, nung kasagsagan ng mga Senate and Congressional and Senate investigation, pinanood ko yan, sinubaybayan ko. And my personal opinion is maraming nangyaring kalukuhan. Diba grabe ang mga kubol nung panahon niya as Secretary of Justice? Namamayagpag yung mga Sebastian, Colangco, sila ang hari-hari sa ano. Grabe, talamak ang droga nung panahon niya as Secretary of Justice. Yun ang pagkakaalam ko. Kaya nung nagkandidato si Mayor Rodrigo Roa Duterte, nakita niya yung problema. Kaya ang kanyang campaign promise is wawasakin niya ang kalakaran ng droga sa Pilipinas. So, yun ang paniwala ko nung nag-hearing na. Tapos lumalabas yung kanyang boyfriend, bodyguard, driver na si Dylan ba yun? Pinatago-tago niya eh. Kung wala siyang, kung malinis siya, bakit pinagtago-tago? So, to me, personal analysis ko lang ito malakas yung mga ebidensya sa kanya, kaya nasampan siya ng kaso sa korte at ang korte, 3 judge yan, talaga na merong kaso at sinimulan. Ang problema lang, sa 3 kaso, sa 2 na absuelto dahil nag-recant. Laban bawi yung mga testigo later on, I believe, alam nyo na, what money can do. Kasi itong si Leila de Lima, suportado ng andaming mga bansa na kumakalaban kay Tatay Digong. And they can use their power So yung pagka-absuelto ng kanyang 2 kaso, hindi ibig sabihin na innocent siya dahil ang rason lang na absuelto is dahil umatras yung matestigo. Itong pangatlo, itong nag-post siya ng bail. Noong una, yung original judge na humawak, hindi siya pinayagan. Disapprove yung bail petition. Ngayon, nagawa ng paraan. Bago itong judge na grant ng piyansa, bago. First time niyang hawakan ang kaso. So, dito mo makita ang ating hustisya na very powerful talaga. Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. At punta na tayo doon sa revelasyon ni Maharlika.
Paano nalaman ni Maharlika? Hindi naman manghuhula si Maharlika na parang Madam Auring. Very clear yung sabi niya habang nag-vlog siya. I think Maharlika nasa Paris. Nagbabakasyon pa rin. Tinandaanan ko, sabi niya, bantayan nyo, i-release nila si Dilima. Sabi niya, i-release nila yan kasi kasama sa overall plan to destroy the Dutertes. Ito na, nangyari na. So, ayun ang kasunduan sa tingin ko. Okay, palabasin ka namin ha. Kailang dapat yung bunganga mo gamitin mo. Yes, ma'am. Yun. Doon pa lang sa court ba yun? Yung sumigaw siya na, I'm a victim of injustice. Ito, press conference kagad. Sinasabi niya na binibilang na how many thousands of days nga nakakulong siya. At tanong, kaya ba niyang sirain ang reputasyon ni Pangulong Duterte? So, Laila de Lima versus PRRD na ngayon ang labanan. So, that will be next topic. Again, salamat sa mga mag-subscribe sa aking kaibigan, si Mrs. Olivia Canoy Balandang.